Bismillah. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. So, alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay patuloy po tayo dito sa ating pag-aaral sa fiqh. At tinalakay po natin nakaraan yung bab di sujud is-sahw. Yung sujud is-sahw. Ito yung ginagawa natin kapag tayo ay nakalimutan natin yung ilan sa mga napapaloob sa sala. Okay? Katulad ng ruku na o kaya ay mga wajib kay susunod. Okay? Matumba. So ngayon, insyaAllah ta'ala, ay ang ating talakayin ay mga adhkar, bab fi dhikri ba'da salat. Ito yung mga adhkar, yung mga supplication na binabanggit natin right after natin mag-salat. Okay? So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Okay? Sabi ng Allah, o kayo mga mananampalataya, Udhkurullah, kulitain nyo, alalahanin nyo Allah subhanahu wa ta'ala na palagi ang pagkunita, pag-aalala. Okay? So maraming mga adhkar na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Pero kailangan i-check natin yung ating mga adhkar na binabasa natin. Kailangan authentic siya na hadith na wala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Baka mamaya ay walang matibay na dalil doon sa mga adhkar na yun. Okay? So dito, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Sahih Muslim sa narration ni Muslim Thawban radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Okay? Kapag ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay natapos na sa sala, ay siya ano sinasabi niya? Istaghfara thalathan. Siya ay nag-istighfar na 3 beses. Okay? Wa qala, at ganyan sinasabi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. So ito yung binabasa natin. So astaghfirullah, istighfar ka ng 3 beses, tapos sasabihin mo Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Okay? Ito yung sa narration ni Imam Muslim. At sa Sahihain, sa narration ni Imam Bukhari at Muslim, عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Okay? So ito yung binabasa natin, okay, right after yung salat. So kailangan ay sa ulo natin ito, mga adhkar na ito sa salat. Okay? Para nang sa gayon ay may sagawa natin kung ano yung sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ginawa ng mga sahaba. Okay? O fi Sahih Muslim. Okay? Ito, actually hindi lang siya katulad ng binabasa natin. Mayroong iba't ibang mga narration. Okay? Actually mayroong book na hindi naman siya book, nasa almost 60 pages plus. Ang book, ano na yun ay tumutalakay siya sa iba't ibang uri ng mga adhkar sa salat. Okay, iba't ibang uri at tanwin fi adhkar salat. Doon, makikita mo doon sa adhkar na iyon, ay sa book na iyon, sa puti o pamphlet na iyon, makikita mo doon yung iba't ibang mga narration ng mga binabasa na supplication right after ng salat. Okay? So, ano ba yung garab? Ibig sabihin, ano ba yung goal ng book na iyon? Bakit binanggit na doon yung iba't ibang mga narration ng mga hadith, authentic na mga hadith na binabanggit din ng Propeta sallallahu alaihi wasallam para sa right after niya magtayo ng pagdarasal. Ano yung hikmah doon? Kung bakit? Ano yung layunin niya? Sa tingin ninyo? Ha? Katulad ng binanggit ng author ng ano na iyon, ng pamphlet, ng book na iyon, ang hangarin niya para hindi masawa yung mga nagsasala. Kasi kapag, katulad din sa pagkain, kapag paulit-ulit yung kinakain mo, magsasawa ka.
Di ba? Halimbawa, sa isang linggo, sabi mo, puro itlog lang. Puro kanin lang, tapos itlog, tapos asin lang. O kaya toyo. Di ba manawa tayo? Maumay ka, sabi niya, maumay ka. Ganon din sa sala. Para mas maging nasyit ka, para maging as active ka sa pagsagawa ng sala, ay mas mainam na, kaya yun yung hadaf, yun yung author ng book na yun, ay yun yung isa sa mga layunin niya kung bakit niya binuo yung book na yun, bakit niya sinulat yung book na yun. Para sa ganon, ay every sala, ay meron siyang ginagamit na iba't ibang mga adhkar, mga supplication. Okay? Para hindi siya masawa. Okay? At tulad din ng kwan, di ba? Di ba kapag siyempre, kapag yung ulam mo iba, sa isang araw iba-iba, o kaya every meal iba yung ulam. Hindi ba, mashallah, talagang ganadong-ganado ka kumain? Di ba? Kahit na yung busog ka na, sige lang. Di ba? Andaw. Okay? So, ganun din sa sala, na binanggit ng ano na yun, mashallah, nung nabasa ko yun, mashallah, ay talagang nakita ko, mashallah, marami pala, akala natin na iisa lang yung mga supplication na yun lang pala ang binanggit. Pero hindi, marami pala. Iba't ibang mga, alos magkapareho din sila sa umpisa, diba? La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku lahul hamd. Meron din iba, lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Iba naman may dagdag, yuhyi wa yumit. May ganun pa, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pero iba lang yung dinagdag doon. Pero yun ay mga sahih, mga authentic na narration wala sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dito sa Sahih Muslim, an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhallilu dubara kulli salatin hina yusallimu bihaula'i al-kalimat. Ibig sabihin ng yuhallil, tahlil. Ito yung pagsabi na la ilaha illallah. Okay? Kanya sinabi, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah. Dito may dagdag na, di ba? La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'ma wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahu din wa law kariha al-kafirun. Okay? So ito, mapapansin niyo dito mayroong dagdag, di ba? Yung usually na binabasa natin ay walang la hawla wala quwwata illa billah, di ba? Wa huwa ala kulli shay'in qadir lang, doon lang tayo. Dito sa narration na to ni Imam Muslim ay mayroong karugtong. Pero ito ay authentic din na hadith na ginawa din ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. So dito sa sunan okay, sa hadith ni Abi Dharr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala fi duburi kulli salat fi salat al-fajr, fi duburi salat al-fajr wa huwa thani rijlayhi qabla an yatakallam la ilaha illallah wahdahu la sharika. So sino masabi niya ang magsabi sa bawat matapos ng salat al-fajr, okay? Yung la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dito may dagdag ng yuhyi wa yumiit 10 marrat. 10 times niya binabasa, kutiba lahu 10 hasanat. So pag 10 times niya yung binasa, ay 10 times din na kabutihan yung isusulat sa kanya. O muhiyat anhu 10 sayiat. At buburahin din sa kanya ng Allah yung 10 kasalanan. Urufi'a lahu 10 darajat. At itataas yung kanya antas ng 10 beses. Okay? Wagka na yung mahu, dhalika kullihi bihirzin min kulli makruh. So, yung ano niya na yun, yung buong araw niya na yun, ay sa pangangalaga, ibig sabihin makakaiwas siya sa mga bagay na mga bagay na hindi mabuti. Okay? Wahirsa min ash-shaytan, ay siya ay pangangalagaan mula sa panggagambala ng shaytan. Okay? So sinabi ni Tirmidhi, hada hadith hasan gharib sahih. So sabi niya ni Imam Tirmidhi, sabi niya yan ay hadith hasan. So
So dito yung pagtahlil na ito, sabi niya, la ilaha illallah na ito yung binabasa sa supplication na ito. Sinabi ni warada anna hadhihi tahlilat 10 tuqalu ba'da salat al-maghrib. So ito sabi niya, hindi lang sabi niya binabagit sa salat al-fajr, right after ng salat al-fajr, bakos na narrate din sabi niya na ito ay binibigkas din right after ng salat ng maghrib. Ito ay, at yun ay sa salaysay o inulat ni Ummi Salama inda Ahmad, isa sa ni Imam Ahmad. So ganun din, binabasa rin o sinasambit din right after ng Maghrib at Fajr yung Rabbi ajirni minan nar. O Panginoon ko, iligtas mo ako sa minan nar, mula sa impyerno, 7 arrat. So Rabbi ajirni minan nar. So 7 times na binabanggit ito. Okay? At ito ay narrate sa ni Imam Ahmad, ulat ni Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Ibn Majah, wa ghayrihi. Okay? Sila yung mga nag-narrate sa hadith na ito. Okay? Pagkatapos nun, yung la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilang nihaya, ang sa huli nun, ay magtatasbih na. Okay? Ba'da salat. Kulli salatin, salatan wa salatin. Ibig sabihin 33. Okay? Ang sasabihin natin, ano una-una? Subhanallah. Okay? 33 times. Alhamdulillah, 33 times. Okay? ويكبر 33. 33 times. ويقول تمام المئة. At yung sasabihin niya sa ika-100, yung La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lima rawahu Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Okay? Ganyan din sa nalaysay ni Imam Muslim, Imam Muslim, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallahu 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Okay? Sabi niya, sino man sabi niya ang magtasbih ng sa bawat right after ng salat ng 33 times na subhanallah, 33 times na alhamdulillah, at 33 times na Allahu Akbar, at yun ay 99, at ang ika-100 yung la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat lahu, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay pinatawad niya sa kanya yung kanyang mga kasalanan kahit na sigdami pa ng Zabat al-Bahar. Subhanallah. Just imagine yung dagat, di ba? Gaano kalawak at karami, di ba? Pagkatapos noon, okay, ay ang kanyang babasahin yung Ayatul Kursi. Okay? Ayatul Kursi, alam natin yung Ayatul Kursi. Pagkatapos noon yung Qul huwallahu ahad, yung Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, at Suratul Nas. Okay? So ito ay isinalaysay, inulat ni Imam An-Nasa'i at Tabarani na isinalaysay ni Abi Umama radhiyallahu anhu. Okay? Dito sabi niya, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. Dito